Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa Hari natin. Purihin, luwalhatin, biyaya at pagliligtas sa ating nagogopiling sa salay hangoin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dologin natin, sambahin, dumalangin. Hallelujah, Hallelujah, Diyos na maawain. Angeles sa taasan nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa, lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal.
sa makatwid baga sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang iglesyang binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan. Pagagandahin niya ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan. Purihin ng lahat ng bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang ating walang sawang pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati sa pamamagitan po ng bunga ng ating mga labi sa ating mga pag-aawitan. Una po nating awitin ang bilang 122 sa atin pong mga imnaryo. Sa iglesia ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ay pabayubay, inako ang kasalanan. Dahil sa kanyang pag-ibig, sa iglesyang walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus ng madlang sakit. Tumanggap ng malatay ang walang salang katawan. Inolos ang tagiliran, iglesyang siyang dahilan. Dahil sa kanyang pag-ibig, sa iglesyang walang dungis, di man dapat ay nagtiis si Jesus ng madlang sakit. Jesus, anong itutumbas sa iyong mga paghirap, kundi ang mga paglakad sa matwid mong mga
Purihin natin ang pangalan ng ating dakila at buhay na Diyos, na ating Panginoong Heso Kristo. Ikalawa po nating awitin ang bilang 146 sa ating mga himnaryo. Magtumibay sa iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, na mga utos, kung iingatan mo sa iyong loob, ligtas ka sa salot. Isulat mo sa iyong dibdib, itanglaw mo sa iyong isip ang aral niya, ang siyang ibig, ligtas sa panganib. Manalig ka sa aral ni Jesus. Pagsikapan mo iyong matalos, aral niya na lubhang mahirog. Ito'y ang ko. Isulat mo sa iyong dibdib, itanglaw mo sa iyong isip ang aral niya, ang siya mong ibig, ligtas sa panganib. Tumiwala sa katotohanan, aral ni Jesus, ang papanubay. Diyos sa atin ang mag-aakay, ligtas tayong tahanan. Isulat mo sa iyong
patuloy nating sambahin, purihin, luwalhatiin ang ating Panginoong Hesus sa ganda ng kanyang kabanalan. Huling awit, mga kapatid, ang ikalawang estropa ng bilang 4 sa ating mga himnaryo at ang kanyang koro. Pagkatapos po, magtitiklop tayo ng ating mga tuhod. Sa dilim ay iyong italaw, liwanag mo sabdal kinang, upang sa katotohanan ay huwag kaming mga ligaw. Kami ayong dinggin, kami ayong dinggin. Ikaw ang sa amin ay aakbay sa paghanap ng kapayapaan. Itulot, wag itulot na kami maligaw hanggang aling matagpuan ang buhay. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay nag-iisa, buhay na Diyos, ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos. Napakabanayad mo sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw ang nag-iisa, ikaw ang buhay na Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ikaw ang Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Nasa mga huling kapanahonang ito, Ama, naawa ka rin po na habag sa aming mga minamahal na ama at ina. Tinawag mo po sila mula sa bunto ng karamihan ng mga tao. Inilagay mo ang aming mga magulang sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kami po na kanilang mga anak, mga manugang mga apo at mga mahal nila sa buhay, kami po ay naging mga saksi ng kanilang mga pagtatapat kung papaano ang isang matuwid na kaparaanan ng mga paglilingkod sa iyong banal na harapan. Naglingkod sila, Amang Diyos, ibinuhos nila ang kanilang lakas ng buong puso, buong isip, buong buhay, hanggang sa kanilang mga kamatayan. Amang Banal, pagkatapos po, na dito sa iyong munti at maralitang bahay dalanginan, sa Los Angeles, California, nangag-awitan kami ng mga pag-aawitan na nanggaling sa kaibuturan ng aming mga puso. Inaamin namin ang aming mga boses, ang aming mga tinig, hindi po kaaya-aya na mapakinggan ng sinuman. Dadapwat, Amang Banal, dinarama mo ang kalooban ng aming mga puso
Sinasampalataya na namin tinatanggap mo ang aming awitan na katulad sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na harapan. Amang banal, maraming salamat sa iyo. 7 mga araw, napakabilis, napakatulin. Pinalipas mo sa aming mga mag-aanak, mga magkakapatid at mga magkakaibigan, na tulad po sa isang hangin lamang na nagdaan sa aming mga hiram na buhay. Gayunman, naranasan namin, Panginoon, sa 7 araw na nagdaan. Dinalaw mo kami sa aming mga kalagayan, hinipo mo ang aming pangangatawan, pinalalakas mo ang aming lupang pangangatawan, pinakain mo kami, pinagbubuksan mo kaming lahat ng magagandang pintuan ng mga kapalaran, at higit sa lahat, napakamapayapa ng 7 mga araw na pinalipas mo sa amin. Lalo na nga po, maraming salamat, hindi mo kami nakakalimutan. Pinakakain mo kami, pinaiinom ng iyong mga banal na aral. Sa iyong banal na ebanghelyo, na ito ang nagbigay sa amin ng mga pananampalataya na minsan lamang ipinagkaloob mo sa aming mga hiram na buhay. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang kagalang-galang, napakamalinis mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Amang banal, nalalaman mo kung papaano namin ginamit ang aming mga hiram na buhay sa 7 araw na ipinautang mo po sa amin. Panginoon, kung kami nagkukulang, kung kami nagkakasala, kung kami nakakapagsasalita ng mga bagay na walang kabuluhan, at hindi naaayon sa iyong banal na kaitaasan sa langit, mga abang tao kami, Amang banal, wag mo sanang gagawing dahilan upang hindi mo po kami turuan at pangaralan. Sa umaga po ng araw ng linggong ito, patawarin mo po kaming lahat sa aming nagawang mga kasalanan. Amen. Ama naming Diyos, ipinagpapasalamat din namin sa iyo na maging ang aming sariling mga kabyak ng puso, ang lahat ng aming mga anak, mga manugang mga po, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, higit na nga po ang mga lalaki at mga babae, na sa buong sanglibutan sa pamamagitan ng karunungan na iyong pinalago sa huling araw, sa pamamagitan po ng internet at ng YouTube, Ama naming Diyos, sila'y nakapakinig ng iyong banal na ebanghelyo. Gayon din ang mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, na ang kani-kanilang mga pangalay hindi na po nasasambitlan ng iyong hamak na alipin. Sinasampalataya na namin, isinasama mo rin silang lahat sa iyong pagliligtas, sa iyong mga pagpapala at mga pag-iingat, kung papaanong iniingatan mo kami sa malayong dakong ito ng Los Angeles, California. Gayon din ang ipinaranas mo po sa kanilang lahat sa bawat sandaling nagdaraan dito po sa napakagulo at napakamandarayang sanglibutan. Ama naming Diyos, sa umagang ito, muli kaming nakikiusap sa iyo. Ikaw po sanang muli ang tumayo sa aming kalagitnaan. Ikaw po sanang muli ang magturo sa amin. Kasangkapanin mo lamang ang iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kalooban. Dagdagan mo po ang kanyang pananampalataya. Alisin mo po sa kanya ang anumang mga karunungan ng sanglibutan. Ikaw lamang ang kanyang maipahayag sa lahat ng mga tao. At sana sa pagkasangkapan mo sa kanyang bibig at sa kanyang labi, magkaroon ng bisat kapangyarihang makatawag pa ng maraming mga lalaki at mga babae na tunay din namang naghahangad ng iyong kaliwanagan at katotohanan. Sa huling araw ay makasama namin silang sumambat pumuri sa iyo. At sa aming pagsalubong sa iyo, Panginoon, kaming lahat maging karapat-dapat sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Aman Diyos, habang kami nakikinig, hipuin mo po ang bawat isa sa amin. Dalawin mo kaming lahat sa loob ng aming mga tahanan. Bigyan mo ng kalutasan ang aming mga pang-araw-araw na suliranin
sa paghanap namin ng aming kakainin sa araw-araw. Dagdagan mo pa sana ang kagaling at kalakasan ng iyong mga lingkod. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman. Higit na nga ang patuloy na sa aming nagsisitanda ng hihina at nalalaman naming malapit na kaming matulog sa aming mga libigan. Humihingi kami ng kaawaan sa iyo, Ama. Dagdagan mo pa sana ang aming mga araw. Una na nga ang iyong walang kabuluhang alipin. Ang aking kabiyak si kapatid na Rosita. Huwag mo sanang pabayaan si kapatid na Prospero. Si kapatid na Glenda. Si kapatid na Mercedita. Si kapatid na Expectacion. Kapatid na Mirna. Gayon din po si kapatid na Mary Jane Orteliano. Dumadalangin kami sa iyong maging ang aming sariling mga mahal sa buhay, pati ng loob at labas ng aming mga tahanan at mga mumunting ari-arian, 10 ng aming mga halamanan at mga hayupan. Hindi mo rin po pababayaan, iingatan mo rin po, Panginoon, at kami sumasampalatayang dinirinig mo ang aming mga pananalangin. Ito po'y buong galang naming hinihiling, ipinapakiusap, na ibasbas mo pong muli sa amin, sa pangalan mong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakay kailanman. Amen. Sa linggo po ng umagang ito, isang bagong paksa na naaalinsunod sa mga pangyayari na nagaganap ngayon sa ating mga kapaligiran. Una na nga po sa ating inang bayang Pilipinas. Ano po ang niloob ng Panginoong Hesukristo na kanyang ibangon, ituro sa atin sa linggo ng umagang ito? Buksan na po natin ang ating mga Biblia. Bibliang Tagalog muna. Basahin natin. Apokalipsis 3:20. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Sa Bibliang English, Revelations chapter 3 and the verses 20, King James Version, Behold, I stand at the door and I knock. Narito ang wika ng Panginoong Hesus. Ako'y nakatayo, kumakatok ako sa mga pintuan. Ano ba? Ang kinakailangang gawin ng mga tao na kinakatok ayon sa ating dimpaksa. Kung ang sino man ay dumirinig ng aking tinig at magbukas ng pintuan, ako, ang Panginoong Hesus, makinig kayo, hindi ako, hindi ang tao. Ako, papasok sa kanya. Hahapon na kasalo niya at siya, hahapon na kasalo ko. Napakaganda. Kahit nabasahin natin sa English, ituloy natin, Behold, I stand at the door and I knock. If any man heareth my voice and open the door, I will come into him and will sup, kakain with him. Maghahapunan, nakasama niya, and he with me. At siya, kakain kami pareho, sabay kami, maghahapunan kami. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Ako ay kumakatok. Pag kumakatok, merong tinatawag na mga pintuan, mga kapatid. Pwede ba tayong kumatok sa hangin? Walang magbubukas. Kumakatok po ang ating Panginoong Hesukristo. At pagka binuksan natin ang Panginoong Hesukristo, pinapasok natin siya, kakain daw tayo kasama maghahapunan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya upang maliwanagan natin ang mga bagay na ito, ano po baga? Una sa lahat, makinig tayo, ano ba una sa lahat? Ang ipinakikilala sa salitang ito na napasulat sa aklat ng Apokalipsis o Revelations, ayon na rin po sa Biblia. Una sa lahat, pakinggan muna natin kung ano meron doon sa mga salita na nasusulat sa aklat ng Apokalipsis. Basahin po natin ang uno-uno ng Apokalipsis. Ano ba ang ibig sabihin ng Apokalipsis? Ito po. Ang Apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya
upang ipahayag sa kanyang mga alipin. Puputulin ko po muna. Ito po, anyo 96. Sangayon sa kasaysayan ng Biblia nang mapasulat, the year is 96 AD. At ito ibinigay, ipinasulat ng Diyos sa apostol na ang pangalan ay Apostol Juan. Kaya nga po kung tawagin din si Apostol Juan ay apokaliptiko sapagkat sa kanya ipinahayag ang lahat ng nasusulat na mangyayari magaganap pa. Hindi lamang sa kanyang kapanahunan kung hindi hanggang sa ikalawang pagparito. Ituloy po natin ang pagbabasa. Ang apokalipsis ni Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa kanya kay Juan. Bakit ibinigay kay Juan? Upang ipahayag sa kanyang mga alipin, upang malaman, upang maituro sa lahat ng mga alipin ng Diyos, yung tinatawag na tunay na mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Hindi po ito para sa lahat ng tao. Totoo ba yan? Sa makatwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. At kanyang ipinaalam sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan Apostol ng nakabilanggo sa tinatawag na pulo ng Patmos. Ibinigay, ipinagutos ng Diyos, nagpadala ng mensahero. Ito nga yung anghel na malimit banggitin ni kapatid na Prospero nang makita ni Apostol Juan ang isang anghel sa kanyang harapan. Sa takot ni Juan, itiniklop ang kanyang mga tuhod. Dadapot sinabi ni Apostol Juan, wag mong gagawin ito, ang wika ng banal na kasulatan sa Apokalipsis. Nang makita ni Apostol Juan, nagtiklop ng tuhod si Juan, sasambahin niya yung anghel. Pero sinaway siya ng anghel. At sinabi sa kanya, wag mong gagawin yan, ako man ay alipin din na katulad mo. Kaya dito pa lamang tinuturuan tayo na wag tayong luluhod sa kanino mang papa sa Roma. Wag kayong hahalik ng kamay sa sino mang arsobispo, mga pare, kung ano-anong sugong anghel, diksyonaryo ng Biblia, kung sino-sino ang inaakala ninyo, karapat-dapat na sambahin at luwalhatiin. Iisa lang ang dapat nating luhuran. Sino? Filipos Kapitulo 2, versikulo 10. Sa pangalan lang ni Jesus, niwala tayong litrato na dapat nating sambahin at luhuran. Sa pangalan lang ni Jesus, iluluhod ng mga nasa langit, nasa lupa at ng nasa ilalim ng tubig ang kani-kanilang mga tuhod. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo, siya po ang ating Ama, siya rin ang Diyos na nagkatawan tao. Sana po hindi natin nalilimutan ito, mga kapatid. At ang sinasabi kay Juan 1:2, na sumasaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Hesukristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mga kapatid, ibinigay ng anghel na galing sa langit, isinugo ng Diyos ang apokalipsis, ang revelasyon, para ituro, para ipangaral, hindi po sa lahat ng tao, para lang sa mga alipin, mga tunay na mga mananamba sa Panginoong Hesukristo. Tatanggapin ba ng mga Katoliko ang apokalipsis ng Panginoong Hesukristo? Tatanggapin ba ng mga Protestante? Tatanggapin ba ng kung ano-anong mga reliyon ang mga ipinaliliwanag na paglalahad sa apokalipsis? Mga kapatid, meron silang kanilang sariling aklat. May apokripa sila. Ang mga Jehova may sariling pangangaral. Ang mga Sabadista may kani-kanilang mga interpretasyon sila. Pero sa iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus, sukat na ang sinasabi sa Isaiah 34:16, inyong saliksikin, inyong basahin ang mga banal na kasulatan, iniutos ng aking bibig, pinisan ng kanyang espiritu, ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Ang wika ng ating Panginoong Hesukristo, 5:39 ng San Juan, nang magkatawan tao na ang Diyos, pinatunayan niya
ang bagsik ng salita ng Diyos na isinulat ni Propeta Isaiah 34:16, ito ang magpapatunay sa inyo, ang matandang tipan, magpapakilala sa inyo tungkol sa akin. Inaakala ninyo sa banal na kasulatan na ipinag-utos ng Diyos, hindi kailangan ng kasama, hindi kailangan ang ibang mga aklat ng mga Doctor of Divinity, Theosophy and Letters, ang mga apokripa ng mga Katoliko, hindi kailangan. Ayon sa Panginoong Jesucristo, sukat na San Juan 5:39, inaakala ninyo mayroon kayong buhay na walang hanggan. Kaya hindi na kailangan ng maraming satsat, paliwanag dito, paliwanag dyan, kung ano-anong matatamis na salita, kung ano-anong mga mabubulaklak na mga sasalita. Inaaksaya lang ninyo ang oras ng mga tao, ang ibig ng tao, diretso kayo, magsalita kayo. Isaiah sa 8:20, sa kautusan, sa Biblia at sa patotoo. Ano ang patotoo? Yung nangyayari. Kasalukuyang nangyayari. Patunayan ninyo sa mga lingkod ng Diyos. Ngayon, bakit nga po baga? Bakit nga po baga niloob ng Diyos na sa araw at sa oras na ito ng linggo, iparinig sa atin ang paksang ito, 3:20, narito, ng Apokalipsis, naririto, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Yan ba kapatid na sirilo'y nangyayari ngayon? Mga tagapakinig? Isaiah 8:20, kautusan at patotoo. Itanong natin, meron bang kumakatok ngayon? Sa ating kapaligiran? Mga kapatid? Wala sa Biblia, pero babanggitin ko na sa inyo. Nang umupo si Ginoong Duterte sa Pilipinas, election pa lang sinasabi na niya, para malutas ang kriminalidad, meron kami sa Davao, ang wika nitong si Bote, itong PNP chief, Operation Tokhang. Hindi ba nangyayari yan? Isaiah 8:20, sa kautusan. Ano ang kautusan? Binasa ko sa inyo, 3:20, narito, ako'y kumakatok sa mga pintuan. Sa Pilipinas, kumatok ang mga pulisya. Ang hustisya kumakatok sa bawat literal na bahay ng mga Pilipino. Kinakatok po namin ang lahat ng mga drug addict. Pinasosurrender na namin. Pinagsasabihan na namin tumigil na sila. Itinuturo namin sa kanila, pinakikiusapan namin na kayo ay sumurrender na, ire-rehabilitate namin kayo. Hindi lang inaasahan ni Presidente Duterte, ko takot nga naman, 3 milyon? 3 milyon mga Pilipino? ang nang sila'y kumatok sa mga pintuan, kusang loob na sumurrender, nagpaposas, nagpadala na sa presinto, nagpatimbre na, at tulungan po ninyo kami, rehab. Mga kapatid at mga magulang, ito ang nagpapatunay, ang kautusan, nagsasabi, ang Diyos kumakatok para ano? Itigil na ang pagkalulong sa droga. Itigil na, masama. Mga tagapakinig, at hanggang ngayon hindi naintindihan ang mga leader ng mga iglesia at mga relihiyon sa Pilipinas. Meron nga tayong nakita dyan, paring Katoliko yung isang galit na galit kay Duterte, binigyan pa niya ng masisilungan, itong matubato-bato. Iningatan daw niya, itong Padre Olaguer daw, nasa dyaryo yan. Tinamaan ng sinalibad ng mga kapatid. Bakit binibigyan nyo ng tinatawag na pagkalinga yan, 1,000 ang pinatay niyan. Dapat niyan, tinawag ninyo una sa lahat ang pulisya at sinabi ninyo, naroon sa nasa kapilya namin, nasa katedral namin, si Matubato. Ginamit pa ninyo. Siguro, sa akin lang naman sariling opinion, ginatungan pa ninyo, kasabwat ninyo si De Lima para ibaksak ang Pangulo. Napakatitigas ng ulo ng mga Pilipino. Romanos 13:1.
ang bawat kaluluwa pasakop sa matataas na mga katungkulan o kapamahalaan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi nanggaling sa Diyos. Ang titigas ng ulo ng mga Pilipino. Noong una pa, inihalal ng Diyos, sabi nila, si Cory Aquino. Hindi ba? Sigaw ng bayan, ibaksak si Marcos, inihalal si Cory Aquino. Halal ng Diyos siya. Pagkatapos ni Cory Aquino, itong si General, sino ito? Fidel Ramos. Pagkatapos si Fidel Ramos, si Joseph Estrada. Pagkatapos itong tinatawag na si Macapagal. Pagkatapos, yung Aquino na naman, si Noynoy. Hindi ba puro halal kayo ng Diyos? Hindi ninyo sinunod ang tinatawag na kautusan at ang patotoo. Hindi ninyo tinawagan ng pansin ang ating bayang Pilipinas. Magsitigil kayo sa kriminalidad. Lumayo kayo sa droga. Tigilan ninyo ang pagnanakaw. Bakit nga magkakagayon? Magmula presidente hanggang pinakamaliit na barangay tanod. Hanggang ngayon, sinasabi ni Ginoong Duterte, sangkot sa droga, mga magnanakaw pa. At ang karamihan ay mamamatay tao pa. Paano nga mangyayaring magkaroon ng kapayapaan sa Pilipinas? Mga kapatid, at yan din ang sinasabi sa Jeremias. Sinasabi nila kapayapaan, pero walang kapayapaan. Bakit? Ang mga puno nila, ang mga iglesia nila, ang mga relihiyon na kinaaniban ng halos lahat na Pilipino, mga kapatid, hindi itinuturo ang katotohanan. Tinuruan kayong sumamba sa larawan. Tinuruan kayong tumawag kay Mama Mary. Tinuruan kayo matakot sa sugong anghel. Tinuruan kayo mangili ng sabat. Tinuruan kayo huwag kakain ng baboy. Ang lahat ng mga yang utos-aral ng mga demonyo, kaya ipinahintulot ng Diyos. Romanos, basahin ninyo 1:21 hanggang 27, ibinigay ng Diyos ang ating inang bayan sa lahat ng kahapisan at kalungkutan. Patay dito, patay dyan. Bakit? Binabawasan ng Diyos ang mga masasamang mga tao. Kinasangkapan lang, inilagay sa pagiging Pangulo si Ginoong Duterte. Naintindihan ba niyo? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, Romanos 13:1 hanggang 5, basahin ninyo. Lumalaban kayo sa Diyos. Mga kapatid, bakit kayo nagagalit sa mga nasa matataas na kapangyarihan? Kung ang pag-uusapan, yung pinuno ng gobyerno, kung paanong inilagay ng Diyos si unang hari ng Israel na si Saul, nang sabihin ni Propeta Samuel, ang mga anak mong Israelita humihingi ng hari. Ang sabi ng Panginoon Diyos, pabayaan mo Samuel, bigyan mo sila ng hari. Pag ang pag-uusapan yung itinatayo na leader sa tinatawag na gobyerno, hari ang hinihingi. Makinig kayo, hari. Kingdom, king, ruler. Kapag ang pag-uusapan, pinuno ng gobyerno, kahit na komunista ka, kahit na ateista ka, kahit na ikaw ang caliphate nitong mga pumupugod ng ulo ng mga Muslim doon sa Middle East, mga kapatid, lagay ng Diyos yan. Merong panukala ang Diyos kung bakit inilagay ang mga masasamang mga leader na yan. At sa katotohanan, nang ilagay ang mga matataas na tao na yan, hindi para gumawa ng kasamaan, ngunit inililiko nila ang kanilang mga landas. Katulad din naman, nang hingi ni Samuel sa Panginoong Diyos ng mga Israelita, humihingi sila ng hari. Ang sabi ng Panginoon Diyos, pabayaan mo Samuel, ihalal mo si Saul. Yun ang hingi ng bansa ng Israel, ihalal mo si Saul. Buhusan mo ng langis. Mga kapatid at mga magulang, pero sabihin mo sa kanila, ito ang gagawin sa inyo ng haring si Saul. Sisingilin kayo ng buwis. Ang mga asawa ninyong babae at mga anak ninyong babae, kukuhanin tagapagsilbi sa hari. Totoo naman yan. At ang inyong mga anak na lalaki, gagawing mga sundalo. Hihingang kayo ng taxes dito, taxes dyan, buwis dito, buwis dyan. Totoo naman. Mga kapatid, na siyang nangyayari hanggang sa kasalukuyan. Halal ng Diyos ang lahat ng mga nasa matataas na kapangyarihan. Kailangang sundin nating mga tao sapagkat pagka nilabanan natin
ang mga presidente, ang mga reyna, ang mga hari na inilagay ng Diyos, lumalaban tayo sa kapasyahan ng Diyos. Kung lagay ng Diyos, ang dapat nating gawing mga Pilipino, ipanalangin natin si Ginoong Duterte. Paano natin ipapanalangin, Panginoon? Gabayan mo po si Ginoong Duterte. Ingatan mo po ang mga kapasyahan ng kanyang mga kasama. Pagpalain mo po na sila ay magkaroon ng tanglaw ng kaliwanagan upang sa aming inang bayan mapawi ang kriminalidad, lalo na ang droga, at ang aming inang bayan ay magkaroon muli ng kasaganaan. Tulad ng sinasabi ng Malakias 3:7, manumbalik kayo sa akin, sapagkat pag kinilala natin yung matataas na nasa kapangyarihan na inilagay ng Diyos, gagabayan ng Diyos, ako'y manunumbalik sa inyo, ang wika ng Panginoon. At pag nanumbalik sa atin ng Diyos, babalik na muli hindi lang ang kapayapaan, kung hindi ang kasaganaan ng ating inang bayan. Napakaganda po ng ating pag-aaral, mga kapatid. Kaya nga, sa ating nararanasan, sa huling araw na ito, mga kapatid, bakit nga ibinangon sa atin ng Diyos itong 3:20? Ako'y kumakatok sa pintuan. Nangyayari ngayon, literal sa Pilipinas, katok dito, katok dyan, ng PNP. Yung mga pulis, kinakatok ang mga bahay para patigilin na ang kriminalidad. Kung may mga membro kayo, may anak kayong drogista, drug pusher, mga kapatid, kriminal, isurrender na ninyo. At yun ay sa kabutihan ninyo. Hindi pa kayo natutuwa? Ginawa ng Diyos, presidente, si Ginoong Duterte, sa dinami-dami ng mga presidenteng nagdaan sa Pilipinas, ngayon lang tayo nakakita ng isang tunay na presidente na sa kanya'y nagaganap ang sinabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel, mga kapatid, na nagsasabi, 3:30-33, kung hindi ako nagkakamali, anak ng tao, inilagay kitang bantay sa aking bayan. Bantayan mo sila! At kapag ikaw ay nakitang gumagawa sila ng masama, at hindi mo hinipan ang ang ibig sabihin, pag hindi mo sila pinaalalahanan na kriminalidad ang kanilang ginagawa, masama ang kanilang ginagawa. Pag namatay ang mga taong ito, sisisihin ko, uusisain ko sa iyong dugo ang kanilang kasalanan. Pero kapag pinagbilinan mo, mga kapatid, na sila'y gumagawa ng kriminalidad at masama ang kanilang ipinupunla sa kanilang kapwa-tao, hindi lang drug addict, nagbebenta pa ng illegal drug. Pero pag pinagbilinan mo, kinatok mo. Ang ibig sabihin, kinatok mo, pinaalalahanan mo, hindi nakinig, namatay sa kanilang kasalanan, ligtas na ang kaluluwa mo. Ganyan si Ginoong Duterte. Kaya ako'y naniniwala na siya ay isang kasangkapan ng Diyos. Ano ba ang pakialam ko? Kung 1,000 na ang pinatay ni Ginoong Duterte, tanda-tanda ko, Mayo pa lang, bago mag-eleksyon, sinabi na niya, ang dami na niyang pinatay na tao. Nang makaupo na si Ginoong Duterte, at saka ninyo inuulit. Yung mga sinabi na ni Ginoong Duterte, inuulit ninyo para sirain ninyo si Ginoong Duterte. Ay mahirap sa atin ang sumipa sa matulis. Ang Diyos ang naglagay kay Ginoong Duterte, tulad ng sinasabi ng mga banal na kasulatan, ang Diyos ang naglagay, ang Diyos ang mag-aalis. Wala tayong karapatang gibain si Ginoong Duterte, mga kapatid at mga magulang. Ngunit, ipinakikilala na ang kautusan at ang patotoo nagaganap ngayon sa ating inang bayan at nagaganap din hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo nangyayari ang katok bahay o ang tinatawag na Operasyon Tonghang. Iba't ibang kaparaanan lang ang ginagawa ng bawat gobyerno. Mga kapatid, bakit nga po baga? Ito ay ibig ng Diyos na maunawaan natin. Buksan natin ang Apokalipsis 1:3. Mapalad ang magbabasa, mapapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng salita ng hulang ito. Ito po mga kapatid, isinulat anyo 96. Kasalukuyang nagaganap 2016 sa atin. Narito ako'y nakatayo sa pintuan. Literally, speaking, nangyayari. Kaya ito'y hula. Mapalad ang bumabasa. Mapalad ang nangakikinig. Mapapalad kayo, mga kaibigan namin. Nakikinig kayo ng mga salita ng Apokalipsis. At
tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon. Bakit? Sapagkat ang panahon ay malapit na. Bakit nangyayari ang Operation Tukhang sa Pilipinas? At sa iba't iba, at sa buong sanglibutan, hindi lamang wika nga, direktong katok bahay, maraming paraan ng bawat gobyerno para puksain ang kriminalidad. Lahat ng gobyerno na itinayo ng Diyos, ipinakikilala masama ang illegal drug dito sa Amerika. Pinakikita sa YouTube, ang daming kabataan dito, may matanda pa, may babae pa, puro tato ang katawan. Bigla na lang tumatakbo sa lansangan, nagsisisigaw, yung iba nakahubad pa. Yung iba naman, mga kapatid at mga magulang, bigla na lang nananaksak. Yung mga kabataan, maging sa eskwelahan, bigla na lang namamaril. Bakit? Biktima ng droga. Mga tagapakinig po namin. Kaya nga, ito'y itinuturo sa atin, sapagkat ito na ang nangyayari. Ang panahon ay malapit na. At ang tinutukoy na panahon dito, ang pagpapasimula ng mga bagay na nagaganap sa buong sanglibutan. Totoo po ba yan? Ano po ba ang kasalukuyang nararanasan ng buong sanglibutan, lalo na ngayon 2016? Ano ang ibinabadya ng kapanahunan? Tunay ba ang sinasabi ng Apokalipsis 1:3? Mapalad tayo kapag binabasa natin, mapalad tayo kapag nakikinig tayo at sinusunod natin ang salita ng Apokalipsis sapagkat ang panahon ay malapit na. Alin ba yung panahon na ngayon din nagaganap na sa buong lupa? Basahin natin ang hula ni Propeta Joel 1:15. Sa aba ng araw na yaon, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay nalalapit na at darating na parang kagibaan na mula sa makapangyarihan sa lahat. Ano po napakinggan natin? 1:3 ng Apokalipsis, uulitin ko ulit, mapalad ako, mapalad kayo, mapalad tayo kung binabasa natin. Kung sinusunod natin ang alin ang sinasabi sa Apokalipsis. Ano ang sinasabi sa Apokalipsis na siya nating paksa? 3:20 ng Apokalipsis. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan, kumakatok sa pintuan. At ang wika pa nga kung sino man magbukas ng pinto, ako ay hahapong kasalo niya at siya ay hahapon kasalo ko, maghahapunan kami sa loob ng kanyang bahay. Ang ibig lang sabihin ng Panginoong Jesucristo. Bakit nga? Malapit na ang panahon. Alin ba yung panahon na tinutukoy? Panahon ng kanyang ikalawang pagparito. Alin yung panahon na yan? Panahon ng kagibaan. At ang kagibaang ito, hindi mula sa tao, mula sa makapangyarihan sa lahat. Maaaring magkaroon na tayo ng tinatawag na gera mundial. Maaaring gamitin na ng China, yung kanilang, ng North Korea, yung kanilang atomic bomb, hydrogen bomb. Maaaring sumiklab na ang ikatatlong digmaang pandaigdig. Pero yun kagibaang dulot ng tao. Pero merong kagibaan na mula sa makapangyarihan sa lahat. At yung tinatawag na paglago ng karunungan na ginagamit ngayon ng malalaking bansa, na sa halip na gamitin sa ikabubuti, ikauunlad ng buong sangkatauhan sa lupa, ginagawa nila mga bomba, mga atomika, kung ano-anong pampatay, pamuksa ng mga kapwa nila tao. Yaon ay niloob din ng Diyos na maisa puso nitong mga scientist na ito, ng malalaking mga bansang ito. Una na nga ang komunista Russia, komunistang China, ang North Korea, mga kapatid, at ang iba't iba pang mga laban sa tinatawag na kapayapaan, sapagkat ito nga, everything has God's purpose. Ang lahat ng bagay sa lupa, nakatalaga na, para ano? Pagdating ng kagibaang manggagaling sa Panginoon Diyos, magigiba muna sa pamamagitan din ng mga tao. Ngunit, may pagkagiba na galing sa Diyos. Totoo ba yan? Alin yan? 1:15, ang wika, 1:10 ng Joel din.
ang bukid, eto na, unang-una, basahin natin muna, muli ang 1:15. Sa aba ng araw na yon, ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na, darating na parang kagibaan na mula sa makapangyarihan sa lahat. Una, ang bukid ay sira, ang lupain ay nangahahapis, sapagkat ang trigo ay sira, ang bagong alak ay tuyo, ang langis ay kulang. Eto na. Ano ang unang-unang manggagaling na kagibaang galing sa Diyos? Magkakaroon ng tagtuyot. Sa paniwalaan ninyo at sa hindi, dito po sa Amerika, sa aming kinaroroonan ngayon, Los Angeles, California ho, ako po ay saksi sa lahat. Ako po ay 36 anyos na rito sa Los Angeles, California. Talaga pong magmula nang ako'y dumating dito, hanggang ngayon, unti-unti talaga pong umiinit ang California. Kahapon lang o kagabi lang, nakikinig kami ng World News ni kapatid na Rosita. The earth is slowly but surely is getting hotter every month. Ang sanglibutan daw ay patuloy na umiinit, dahan-dahan, bawat buwan na nagdadaan. Talaga pong napakainit. Ngayon pong araw at oras na ito na ako'y nagsasalita sa inyo, wala pong tigil ang aking pawis sa aking buong katawan. Talaga pong napakainit ng mga nakalipas na mga taon. Saksi ako, mga kapatid, itong buwan ang tinatawag na umpisa ng Oktubre, mga kapatid, ay malamig na. Tatlo-tatlo na ang jacket namin. At kung matulog kami, may kumot pa. At kung minsan, meron pa kaming heater pad. Talaga pong umiinit at wala pong magagawa ang tao. Sabi nila, itigil na ika ang paninigarilyo. Marami na hindi naninigarilyo. Itigil na ika, kumbaga maaari, yung mga kotse na bumubuga ng carbon dioxide. Karamihan na ng kotse sa Amerika, Prius na electric car na, pero ganun pa rin, mga kapatid at mga magulang. Sapagkat ito po ang pagkawasak na nanggaling sa Diyos. Kaya nga sinasabi ko, kahit na bomba atomika, kahit na ano-anong mga makapangyarihang pamuksa ang ibuhos ng mga tao, kapag hindi pa talaga ang tunay na galing sa Diyos, makakaibsan, makakaligtas pa tayong mga tao, galing na sa Diyos ito. Hindi ba nakikita ninyo sa mga pahayagan? Sa iba't ibang panig ng sanglibutan, ang mga isda sa dagat, milyon-milyon tonelada na mamatay, pati yung mga pagong, yung mga turtle, pati yung malalaking mga, ano tawag dito? Yung mga balon, yung tinatawag na mga seal, yung mga, kung ano-anong mga hayop na mamatay sa init ng tubig, tinatawag nila El Nino. Mga magulang. At ang mga ibon dito sa Amerika, nagbabaksakan, hindi mo mabilang. Nagbabaksakan. Nangangamatay. Ang mga punong kahoy, itong aming likod ng bahay, dati ang daming bunga ng bayabas namin. Ngayon, wala nang bunga, nalalanta pa ang mga dahon niya. Ang aming cherry moya ayaw nang mamuha. Bakit? Drought. Eto nga. Ang wika ng propeta Joel, mga kapatid, ang bukid, sira, ang lupain ay nangahahapis. 1:11, ano ang dahilan? Basahin natin. Mga hiya kayo, o kayong mga mangbubukid, manambitan kayo. Sa bakatwid, yung mga mangbubukid, yung mga farmers din, siguro masyadong komplasente nung mga araw ng mga kapanahonang namumunga yung kanilang mga halamanan, nakakalimutan nila ang Diyos. Kaya ang wika rito, mga hiya kayo. Kayong mga mangbubukid, manambitan kayo. Ay hindi na kayo tumatawag sa Diyos yan. Hindi na kayo naghaharana sa Diyos. Baka hindi na kayo nagpapasalamat sa Kanya. Manambitan kayo. Tama ang sinasabi sa Romanos 3:10 hanggang 18. Walang matuwid. Wala. Kahit isa. Walang humahanap sa Diyos. Walang nagpapasalamat sa Kanya. Walang umaala-ala sa Diyos. Kaya dito, hula ito ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Joel. Manambitan kayo. Mga hiya kayo. Kayong mga mang-uubas, ang trigo at ang sibada, ang inyong pag-aani sa bukid ay nawala.
Hindi ba nangyayari ngayon yan? Mabanggit lang natin yung tinatawag na bigas Mga kapatid at mga magulang sa Pilipinas nga, bakit nga hindi magagalit ang Diyos? Tinan mo yung ginawa ng ang presidente ng Pilipinas, sino ba ito? Ninoy Aquino ba o itong si Macapagal? Ay nagbigay ng pondo ng gobyerno kung ilang milyon o bilyong piso para pambili ng fertilizer ng mga Pilipino. Alam ba ninyo, nung bata akong maliit, ang Pilipinas, nagsusupply ng bigas sa buong mundo. Rice granary. Ang Pilipinas. Nung dumating itong mga presidenteng hinayupak ng mga magdanakaw na ito, isipin ninyo yan. Ipinakita sa balita sa TFC channel. Pinadadala nga ng fertilizer, fake pala, tubig yata. Bakit? Yung salapi, ninakaw nila. Kaya ako, galit ako. Kung makakausap ko lang si Ginoong Duterte, dapat ibalik uli yung kaso na yun. Isa uli, ipasuka dyan sa mga walang yang mga kongrigista at mga senador na yan. Na pinahirapan ng gusto. Kaya ito nangyayari. Nagalit ang Diyos sa buong bansang Pilipinas. 1:12. Ang puno ng ubas ay natuyo. Ang puno ng igos nalalanta. Ang puno ng granada. Ang puno ng palma, gayon din ang puno ng mansanas. Lahat ng punong kahoy sa parang ay tuyo. Bakit? Sapagkat ang kagalakan nawala sa mga anak ng mga tao sa huling araw na ito. Kaya kumakatok ang Diyos. Tinatawagan na ng pansin tayong mga tao. Malakyas 3:6. Ang wika ng Panginoon Diyos, panumpa ng inyong mga magulang, nagsilayo na kayo sa akin. Lumayo na kayo sa aking mga palatuntunan. Narito ang wika ng Panginoong Jesucristo sa Apokalipsis na siya nating paksa 3:20. Ngayon, tumutuktok ako sa inyo. Buksan ninyo, mga kapatid, ang inyong mga pintuan, ang wika ng Panginoon. Kakain kayong muli, magkakaroon muli ng kasaganaan, mamumungang muli. Ang inyong lupain, ang ibig lang ipakilala ng ating paksa. At sa 1:17 ng Joel, ang mga binhi ay nangabubulok sa kanilang bugal. Ito na. Ang mga binhi nabubulok sa kanilang bugal. Alam ba ninyo yung ibig sabihin ng bugal? Warehouse. Totoo ba yan? Sinong administrasyon? Sinong presidente? Itong tinamaan ng hinayupak, patawarin ako ng Panginoon Diyos, Kutakot-takot. Yung mga bigas, yun yata, nasangkot doon ang pangalan ni Ginoong Duterte, kaya naimbestigahan din siya. Yung imported rice, pagkatapos sa warehouse, ano nangyari? Hindi nila i-dispose. Kanilang in-smuggle yata. Pagkatapos ng kapanahon ng hahalongkatin na, bubuksan na, nabulok lang yung mga bigas. Nung magkaroon ng Typhoon Yolanda, buong sanglibutan tumulong sa mga biktima. Kutakot-takot ang pagkain, kahon-kahon. May mga bigas, may mga asukal, may mga gatas. Tinamaan ang sinalibad ng itong mga pinuno ng pamahalaan. Hindi ipinamudmud sa mga biktima. Nang buksan, mahigit na 100 bagol sa pier, mga kapatid. Binuksan yung mga donasyon. Bulok na lahat. Matutuwa ba ang Diyos sa inyo yan? Napakasalbahin ninyong mga leader kayo ng gobyernong Pilipino. Binigay ng mga tao. Itutulong sa mga biktima ng baha sa Yolanda. Tapos inutay-utay ninyo, ayaw ninyong ipamahagi. Saksakan kayo ng patawarin nawa kayo ng Panginoon Diyos. Gusto pa ninyong mabulok sa kanilang mga bugal, sa kanilang mga warehouse, kesa ipamahagi sa mga taong nangangailangan. Kung mapakinggan ito ni Ginoong Duterte, kailangan halungkatin yung kaso na yan. Kailangan ikulong yung mga may kinalaman diyan. Mga kapatid at mga magulang, kami ay boses pa rin ng mamamayang Pilipinas. At sa 1:18, ganyan na lamang ang ungal ng mga hayop. Mga hayop umuungal. Ang huungal ng mga hayop sa gutom. Ang mga kawan ng mga hayop ay natitigilan sapagkat wala silang pastulan
Oo, ang mga kawan ng tupay na napapahamak. 1:16, hindi baga ang pagkain na hiwalay sa ating mga mata? Oo, ang kagalakan at ang kasayahan ay nahiwalay. Anong ibig sabihin nito? Ito, bakit kumakatok ang Diyos sa atin? Sapagkat malapit na ang kanyang ikalawang pagparito, ang kawakasan, kahindik-hindik, kakilakilabot na magaganap sa huling araw at nangyayari na. Kaya patuloy na ang kahirapan, mga kapatid. Kung yun ang kalooban ng Ama, kamukha na ng padalangin, 6:9 hanggang 11, kung hindi ako nagkakamali, ang wika ng Panginoong Jesucristo, magsipanalangin nga kayo ng ganito, Amang Banal, mangyari ang kalooban mo, dumating sa amin ang kaharian mo, kung paano sa langit, ito ang maghari sa lupa. Yan ang ibig sabihin ng ating pag-aaral. Maghintay tayo at ipanalangin natin. Mga kapatid, kung may pagkakamali ang mga leader, baguhin ang Diyos. Alang-alang sa kanyang mga lingkod sa huling araw. Mga tagapakinig, ang Diyos din ang nangako ang Panginoong Jesucristo sa aklat ng San Mateo 24, 21 at 22. Ang wika niya, alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahon ng kahirapan sa buong sanglibutan, sapagkat kung hindi paiikliin, walang tao, walang laman na makakaligtas sa higpit ng parusa ng Diyos sa buong sanglibutan. Sino po ba naman? Ito na, mga huling katanungan natin. Sino po baga naman ang tinutukoy sa ating paksa na nakatayo sa pintuan? Alam na natin, Panginoong Jesucristo. Sino nga ang tumutuktok ayon sa Apokalipsis 3:20? Narito ako'y nakatayo sa pintuan, tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya. Sino ba itong nakatayo sa pintuan katulad ng Operation Tokhang ni Ginoong Duterte, yung mga PNP nakatayo sa pintuan, yung mga pulis? Sa ating paksa, sa espiritual na pangangaral, tunay ba? Ito nga ang Panginoong Jesucristo. Ituloy natin, Apokalipsis 22:20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako ay madaling pumaparito, siya nawa. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Aya. Sino ang nakatayo? Ang Panginoong Jesucristo kumakatok sa pintuan. Tumatawag, buksan ninyo ang pinto. Ngayon, alin po ba naman ang pintuan na kinakatok ng Panginoong Jesucristo? Sagot, 2 Korinto 7:2. Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso. Hindi namin inapi ang sinuma. Hindi namin pinasama ang sinuma. Hindi namin dinaya ang sinuma. Ako'y nakatayo sa pintuan, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Alin yung pintuan? Buksan ninyo ang pintuan ng inyong mga puso. Yung puso, kung si Ginoong Duterte at yung PNP chief na si Bote, literal na kumakatok sa pintuang kahoy, pintuang bakal o kung ano-ano pa, ang Panginoong Jesucristo kumakatok saan? Sa espiritual na pintuan ng ating kaluluwa, ang ating mga puso. Naintindihan ba ninyo, mga kapatid? Hindi literal na pinto. Hindi kamukha nitong ginagawa naman ng simbahang Katoliko. Manood kayo ng YouTube. Itong tinatawag na Catholic Jubilee. Yung Papa sa Roma nangunguna. Yung mga kardinal nasa likod. Ang haba, nagpo-procession sila sa Vatikano, ikot ng ikot, ang bawat pintuan binubuksan. Binubuksan ng pintuan. Literal na pinto ng Vatikano. Binubuksan ng mga Papa sa Roma, kasunod yung mga kardinal. Mga kapatid, ano sinasabi? Ito ikang pinto na ito, hindi nabubuksan kung ilang daan taon na. Pag binuksan daw ito, narito ang blessing, narito ang pagpapala, narito ang kaligtasan. 2016 na hirap na ang buong sanglibutan. Maraming namamatay sa digmaan.
Maraming nagpapatayan nang dahil sa mga kakulangan sa ikabubuhay. Nagpapatuloy ang droga, mga kapatid, at walang kalutasan halos ang lahat ng suliranin ng buong lupa. Samantalang nandyan lang pala ang pintuan ng Batikano ninyo, ang kaligtasan, ang kapayapaan, ang pagpapala ng Diyos. Bakit hindi nyo binuksan nung araw pa? Palibhasa, sinungaling! 8:44 ng San Juan. Aral ng demonyo. Kayo sa inyong amang diablo! Isipin mong kutakot-takot ang namamatay araw-araw eh. Nandun lang daw sa pintuan ng Batikano pag binuksan daw mo yung jubilee niya. Nandyan pala kaligtasan, bakit ngayon lang ninyo binuksan? Malapit na ikalawang pagparito. Naghihirap ang mga tao. Kung nandyan ang kaligtasan, di sana maliligtas tayo lahat. Kung ang kinakatok ang ating mga puso, ayon sa sinasabi ng ating mga pag-aaral, 2 Korinto 7:2. Ano nga po ba naman ang banal na ninanasa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkatok sa puso ng bawat tao? Bakit kinakatok ng Panginoong Hesus ang aking puso, ang inyong puso, ang puso ng nakikinig, ang puso ng lahat na ibig na makasalo ang Panginoon sangayon sa ating pag-aaral? Efeso 1:17. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng kaluwalhatian. Yung Panginoong Jesucristo, Ama ng kaluwalhatian, merong ipagkakaloob sa atin kung bubuksan natin ang ating mga puso. Ano ang ipagkakaloob? Ang espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Buksan ninyo sa amin ang mata ng inyong mga puso. Ang wika ni Apostol Pablo. Kinakato kayo ng Panginoon para ibigay sa inyo ang pagkaunawa ng Panginoong Jesucristo. Ang alin? Ang pagkaunawa tungkol sa Kanya. Napakaganda. Kasi nga, hanggang ngayon, sindabi ng buhangin sa dagat, mga Katoliko, mga Protestante, Sabadista, Pentecostales, Episcopales, Iglesia ng Tao, Diksyonaryo ng Biblia, Kingdom ni Keboloy, hindi ninyo nalalaman alin ang pagkakilala kay Kristo. Ayaw ninyong buksan ang mata ng inyong puso sa Panginoong Jesucristo. Ayaw ninyong kilalanin. Mas higit na kinilala ninyong mga Katoliko yung Vicarius Filii Dei, kahalili ni Kristo. Mas kinilala ninyong mga iglesia ni Manalo, si Manalo Anghel, si Kristo'y tao. Mas kinilala ninyo si Eli Soriano, diksyonaryo ng Biblia. Mas kinilala ninyo si Kiboloy. Akala mo celebrity, akala mo idol. Mas kinilala ninyo yung mga Doctor of Divinity, Theosophil letter ninyo na nagtayo ng inyong mga iglesia. Buksan ninyo sa amin ang mata ng inyong puso, kumakatok ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, upang ipagkaloob sa inyo ang espiritu ng karunungan para makilala ninyo at ng pahayag ng pagkakilala sa Kanya. Bakit ibig ng Panginoon na ibigay sa tao pag binuksan ang mata ng kanilang mga puso ang pagkakilala sa Kanya? Bakit? Unang Timoteo 2:3. Ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Bakit, kapatid na Cirilo, pinipilit ng Diyos na kumatok sa ating mga puso? Ito'y mabuti. Anong ibig sabihin ng mabuti? Ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang mabuti na makilala natin siya. Bakit? Ituloy natin. 2:4. Na siya ang may ibig. Sino yung siya? Si Jesus. May ibig. Gusto niya na lahat ng mga tao ay mga ligtas. Ibig ng Diyos, huwag tayong matapon sa impyerno. Na siya ang may ibig, ang Panginoong Jesucristo. Na ang lahat ng tao ay mga ligtas. Sa paanong paraan? Makaalam ng katotohanan. Wala kayong katotohanan na nalalaman Tanungin mo ang Papa sa Roma, sino sa inyo si Kristo? Diyos na totoo, taong totoo. Amen. Diyos na totoo na, taong totoo pa. Di po pwede yun, mga kapatid. Sapagkat ang wika nga ng banal na kasulatan, laging binabanggit ni kapatid na Prospero, aklat ng Isaias 45 at 46, saan ninyo ako itutulad? Gusto ba ninyong itulad ang Panginoong Jesucristo sa mga gay?
sa mga transgender, sa mga homosexual. Mangilabot kayo, mga kapatid. Sabi ng mga papa sa Roma, Diyos na totoo, taong totoo. O Iglesia ni Manalo. Yung obispo, sugong angel, si Kristo'y tao. Buksan mo naman ang mga protestante. Trinity! The Father, the Son, the Holy Ghost. Tatlo ang Diyos. Wala kang mababasang tatlo ang Diyos. Sa Biblia, meron isa. Unang 1:5-7. Ama, Anak, Espiritu Santo, ang tatlo. Iisa, isa lang. Ako'y Diyos, hindi ako tao, ang wika ng Panginoon. Kaya wag ninyo akong ipares sa Mama Mary, wag ninyo ako ipares kay Kalunsad. Ngayon, ipinapares ninyo ako kay Mother Teresa. Puro mga tao matagal lang patay. Hindi makapagliligtas kahit na si Noah, si David, si Daniel at si Job. Totoo ba yan? Ezekiel 14:14, basahin ninyo. Hindi kayo ililigtas ng mga tao. Kaya nga ito'y nakalulugod. Ito ang gusto ng Diyos. Tayong lahat ng tao makarating sa langit sa pagkaalam ng katotohanan. Ano nga yung tinatawag na katotohanan na yan? Ako ang katotohanan ng wika ng Panginoong Jesucristo, hindi ko nababasahin. Sa San Juan 17:17, banalin mo sila sa katotohanan ng salita mo'y katotohanan. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, ang salita ng Diyos na katotohanan, sa 63, ang mga salitang sa inyo'y aking sinasalita, parang espiritu at pawang buhay. Ito ang ibig niya, makilala ninyo siya, na siya lang ang Diyos, na siya lang ang Ama. Pag hindi ninyo tinanggap ang Panginoon, siya rin ang Ama na nagkatawang tao. San Juan 8:24-27, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hanggang ngayon, yan ang sinusunod ninyo. Ayaw ninyong kilalanin ang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Sa pag-aakala ninyo, yung Papa sa Roma magliligtas sa inyo. Hindi kayo ililigtas ng Papa sa Roma. Hindi kayo ililigtas ni Mama Mary. Hindi kayo ililigtas ni Kalunsad. Mother Teresa, walang makapagliligtas. Ang Diyos lamang sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Jesucristo sa kanyang ebanghelyo. 15:1 hanggang 2 ng unang Korinto, ito lang ang magliligtas sa atin. Ligtas kayo kung matama ninyong sinusunod ang kanyang ebanghelyo. Mga kapatid, kaya nga huling-huling mga talata na aking babasahin ang wika ng Panginoon 3:7, manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon. Pero anong ginagawa at sinasabi pa rin ng mga tao? Kapag kami nangangaral, inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Yun ay tanong na nagpapaliwanag. Buksan mo ang mata ng iyong puso. Kumakatok ang Panginoong Jesucristo. Kilalanin mo siya. Papasukin mo. Mga kapatid at mga magulang, ano ang itutumbas mo sa iyong buhay kung mawawala ang pag-asa mo sa katotohanan ito na nasa Panginoong Jesucristo lang ang kaligtasan? San Juan 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya nga, nang sabihin ng Panginoon, manumbalik kayo sa akin, ako'y manunumbalik sa inyo, kumakatok ako sa pintuan ng inyong mga puso, kung bubuksan ninyo, kung papapasukin ninyo, kung kikilalanin ninyo, ako at ang Ama'y isa. Ako ang tagapagligtas. Ako ang Alpha, ako ang Omega. Kahuli-hulihang talata. Bakit? Sinasabi ng Panginoong Jesucristo, kung bubuksan ninyo ang mata ng inyong mga puso, pintuan ng inyong mga kaluluwa, sasalo ako kasama ninyo. Maghahapunan tayo dalawa. Ang ibig lang sabihin, makakapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Sinasabi ng Panginoong Jesucristo, kung ang sino man tao ay nagnanasa na maging lingkod ko, ito lang ang gusto ng Diyos. 12:26. Kung ang sino mang tao ay nagnanasa na maging lingkod ko, sumunod sa akin. Saan ba naroon ang Panginoong Jesucristo? Si Kristo ba ang pinuno ng Iglesia Apostolika Katolika Romana? Hindi po, yung Papa sa Roma eh. Si Kristo ba ang pinuno ng Iglesia ng tao? Hindi po. Ang pinuno nila yung mga manalo hanggang ngayon. Parang ang iglesyang itinayo ng Panginoon sa siyudad ng Jerusalem, anyo 32, parang pag-aari lang ng isang pamilya ng mga manalo. Namatay na yung Felix, namatay na yung anak. Ngayon yung apo naman. Ay pag namatay yung apo, sino kaya ihahalili? Papayag ba kayo ang iglesyang itinayo ng Diyos pag-aari ng isang tao? Bay, mag-isip nga kayo. Ang Panginoong Jesucristo namatay! Napako! Para sa katubusan ng ating mga kaluluwa. Pagkatapos ayaw mong kilalanin ang katotohanan, nakaloob ng Panginoon na siya at ang Ama iisa.
Sinipa ninyo ang Kristo? Dapat bang tanggalin ng Panginoon bilang obispo, pastor ng ating kaluluwa? Mateo 28:20, naririto, ako isa sa inyo, ang wika niya sa mga apostol bago siya tanggapin sa langit. Naririto, pangako, hula, naririto, ako isa sa inyo, I will be with you forever hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Kaya nga sa Iglesia ng Diyos, ang kumakatok sa ating mga puso, hindi po si Cirilo, hindi si Prospero, ang kumakatok ngayon sa araw at oras na ito. Buksan ninyo siya, ang Panginoong Hesus Kristo. Kung saan ako naroon, doon doro ng lingkod ko. Siya ang ating pastor, siya ang ating obispo. Unang Pedro 2:25. Basahin ninyo. Hindi mo siya dapat palitan. At kung tayo manatili sa Kanya at siya sa atin, kasalo niya tayo, hindi lang sa buhay na ito. Hanggang sa Kanyang ikalawang pagparito sa langit, kung saan wala ng luha, wala ng kalumbayan, hindi na tayo maghahanap ng kakainin araw-araw. Hindi na tayo luluha. Hindi na tayo magkakasakit. Hindi na tayo mamamatayan ng ating mga mahal sa buhay. Hindi na tayo magkakaroon ng anumang hapis at kalumbayan. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Yaon ang tunay na New World Order. Ang tunay na bago na sanglibutan. Ang bagong langit, ang bagong lupa. Ito nawa ipagpala. Ito nawa ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakaikilan. Amen. Mag-aawitan tayong muli. Handugan natin ang Panginoon ng isang maiklit may spiritong awitin. Pagkatapos po, pinakikiusapan ko, pangunahan tayo sa panalangin na may pagpapasalamat ni kapatid na Glenda. Awitin natin ang 151, ikatatlong estropa at koro po lamang. Tatayo tayo, mga kapatid. Tawag niya'y Huwag mag-aalinlangan, pagkat siya'y mahabaging tunay. Sa kapag mong daing ay pakikinggan, utos niya'y tuparin mo lamang halina o tao ng Diyos sa unang Diyos at kay Jesus ay sumunod. Huwag patigasin ang iyong loob nang ang sala mo'y matubos ang salang nakapipigil. Ibisin mo at liswanin, halina ngayon at salubungin bayang banal ng tamuhin. Panginoon po namin Diyos, Panginoon namin Diyos. Diyos na pinakadakila, pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Ikaw po, nag-iisang Diyos na aming sinasamba, pinupuri, niluluwalhati sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Siya nga. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa buong isang linggong binigay niyong kapayapaan sa bawat isa sa amin at muli kaming narito kami ngayon at nagtiklop kami ng aming mga tuhod at nag-alay kami ng mga awiting nagmumula sa aming mga puso at nakinig ng iyong mga banal na aral. Siya nga po. Panginoon po na namin Diyos, ngayon pong umagay lubos-lubos ang aming pasasalamat. Salamat po sa buhay kalakasang ibinibigay mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon at pinatitibay mo po ang aming pananampalataya na minsan mo pong ibinigay sa bawat isa sa amin. Amen. Salamat po rin Panginoon sa banal na salita mo na narinig namin ngayong umaga. Nawa po Panginoon maging pagkain ng aming mga kaluluwa at kalakaran namin ito habang binubuhay mo po kami dito sa magulong sanlibutan. Amen. Salamat po Panginoon sa mga pagpapalang ibinibigay mo po sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Panginoon, kung kami, minsan po kami nagkukulang sa iyo at kinakita mo po kami,
na kami po, Panginoon, ay nagkakasala sa iyo. Siya nga po, Isang Ma. po, Panginoon, ay nakakaisip, nakakapagsalita, nakakagawa ng hindi kasang-ayon sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, patatawarin mo po ang bawat isa sa amin. Amen. Panginoon, ngayon pong umagay, dinadalangin namin sa iyo. Nawa po, Panginoon, ilalayo mo po kami sa mabibigat na karamdaman, sa masasamang tao, saka sa kamay po ng hustisya, Panginoon. Siya nga po, Ma. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, ang taong kinasangkapan mo po ngayong umaga. Panginoon, dagdagan mo po ang buhay at kalakasan niya at Amen. na makapagpatuloy po siya ng kanyang pagpapahayag at nawa po, Panginoon, ay maraming mga taong makapakinig ng iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon, dinadalangin po sa iyo, dagdagan mo po ang tibay ng aming pananampalataya. Nawa po'y makapagtiis kami dito, sundin namin ang utos mo hanggang sa huling sandali ng aming mga buhay. Amen. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, dagdagan po ang kababaan ng aming kalooban. At nawa po kami makapag-ipon dito ng mga gawang kabanalan. Amen. Panginoon, ang aming pong mga kaibigan na hindi pa nakakakalala sa inyo, Panginoon, katukip mo po ang kanilang mga puso at linawin mo po ang kanilang mga isip at nawa po'y manumbalik sa iyo at nang marami po kaming mga labing pupurit lululhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Dalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na nasa amin ng bayan. Nawa po, Panginoon, makadanas sila ng lubhang kahirapan. At nawa po, Panginoon, ilayo mo po sila sa mga kaguluhang nangyayari sa aming inang bayan. Siya nga po. Dadalangin po sa iyo, Panginoon, na kami may mga katandaan. Nawa po, Panginoon, dagdagan mo po ang buhay at kalakasan namin na makapagpatuloy kami ng paglilingkod sa iyo. Siya nga po, Ma. Panginoon, patuloy mo pong bibigyan ng kapayapaan ang loob at labas ng aming mga tahanan at nawa po'y pagbubusan po kami ng magandang pintuan ng kapalaran. Amen. Dinadalangin ko po rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na may mga karamdaman. Panginoon, hipuin mo po siya ng inyong pagpalang kamay at pagalingin mo po sila at nang makita-kita kaming may buhay at kalakasan. Siya nga po, Ma. Nadalangin ko po sa iyo ang aming mga mahal sa buhay na nasa iba't ibang dako, Panginoon, at nagsisipaghanap buhay. Nawa po, Panginoon, inyo po silang iingatan, inyo po silang gagabayan, at inyo po silang pagpapalain. Nawa po, Panginoon, ang mga samot na langin na ito'y makarating nawa sa iyong kaitaasan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin ko po sa tanging pangalan mo pong Diyos Kristo, Jesus, Diyos at dakila namin tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagbibigay buhay at lakas, sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat, tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lumhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos at mga patnubay sa bawat sa amin. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami pinaniklo sa iyong harapan at kami pinakinig po ang mga gintong mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung makabutihan sa bawat sa amin. Amen. Tagapin niyo po sa iyong harapan ang mga sapi amin na pagkayanan. Nawa ito po'y magamit na inyong kapangasiwaan, makatugunin po, Panginoon, lahat sa mga tanong na kailangan. Higit sa lahat, Ama, sana po ang mga saping ito magkasangkapan sa pagkasag ng inyong mga aral sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Amin lang po sinasama, Panginoon, sa iyo, na sana wag na kami sasawaan at sa mga susunod na linggo namin mabuhay, makita kami naglilingkod at tumaawit pa po ng mga niwalang bahay dungis ng mga kapintasan. Siya nga po. Laki pa naman ang aming mga panalangin, ang mga lalangin talagod niyo po sa amin upang maghatid ng inyong po mga banal na maaral. Panginoon, bibigyan niyo po sila ng makatalinuhan at ng makalakasan at bumula po sa pamalang taasan. Panginoon, ang mga sa hapong ito po mag-aaral kayo mga magkakapatid, ang iba po sa amin tutungo sa kanilang matahanan, ang iba naman po tutungo sa kanilang paghahanap buhayan.
Loobin niyo po, Ama, marating namin ang lahat ng iyong mapatutunguhan na ligtas lahat ng mga kapindakanan. Amen. Panginoon, marami kami mga kahilama, darapat kami maasa na mga ito idadadag mo sa amin. Kaya po ang lahat ng mga bagay, maghanap namin nihiling sa dakipalan. Diyos Kristus, namin Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Amay luwalhating at ating purihin. Espiritum malalim laging ipatnubay. Amen. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng mga tunay na mananamba ng Diyos sa Espiritu at sa kanyang katotohanan, sa lahat ng ating sariling mga kabiyak ng puso, sa lahat ng ating sariling mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa paghanap natin ng kakainin sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan. Si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan, dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus at tukso'y lalabas. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus, hindi hiwalay. Ang kamay ni Jesus aalala.